Ngayong araw, samahan niyo ako sa bayan para mag-change oil at para mag-inarte. Kaya naman mabuhay. Ako po ito si Eds at welcome sa panibagong araw, panibagong istorya. Kaya andito nga ako sa bayan, dito sa may market view. Pagkalampas mo ng tulay sa palengke, marami ka doon makikita ang mga pagawa ng motor. So dito na ako napa-change oil at mapa-gear oil at magpapalit ng brake pad. Kasi lately, napansin ko na yung aking motor ay kapag nagpe-preno ako, para may something talaga na hindi ko maintindihan. Hindi naman ako expert sa motor, pero alam ko talaga may mali. So naisipan ko na ipa-check up siya kung bakit gano'n. At may maingay something like that sa unahan. At nung pina-check up nga, ay meron silang nakitang findings na mababa na putpud na yung aking brake pad. Kaya naman napalitan ito, napasensya ako, and gear oil, umabot lang naman ng almost 700 yata yung binayaran ko. Pagkatapos, umuwi na ako sa bahay para maglinis ng motor. Sa totoo lang, napaka-busy kong tao ngayon, kaya hindi ko mo talaga magawa na malinis sa aking motor ng madalas. Pero dahil may oras ako ngayon, ito ako ngayon at nakita na lang aking sarili na naglilinis ng motor. Alam nyo ba, itong motor na ito, nabili ko siya way back 2023. So almost ilang taon pa lang ako nagmamotor, pa 3 taon pa lang. At ang pangalan ng motor ko is si Putol. Alam nyo kung bakit Putol ang pinangalan ko dito? Kasi yung preno nito sa unahan, siguro left side ay putol. Bakit naputol yung preno ng aking motor? Kasi nung pa-out na ako sa school, doon sa school namin kasi sa may guardhouse, pababa yung time in. So nag-stand ako at hindi pala maayos yung aking pag-stand kaya natumba siya, and then tumabingi or bumaluktot yung preno doon sa kaliwang bahagi ng aking motor. And then pag uwi ko sa bahay, pinaayos ko yung aking preno doon sa kapatid ko at sabi niya kaya naman daw niya, kaya niyang putulin. So naputol, kaya ayun, naputol yung preno. Pero so far naman, functional naman yung preno, tsaka sayang naman yung pangalang putol, hindi mo mapapanindigan kung papalitan ko, kaya naging putol ang pangalan ng aking motor. That's the story behind that. Pero alam nyo ba, kaamats, meron na ako isang major accident dito sa motor at siguro mga 3 minor accident. At sana naman, wag na siya masundan. Pero thankful ako sa motor kong ito kasi lagi niya ako iniingatan, lagi niya akong ginaguide kung saan man ako pumunta. At syempre sa araw-araw kong pagdadrive, pag-uwi sa bahay, pagpunta sa school, lagi niya ako iniingatan. So ikakwento ko lang sa inyo yung isa sa mga minor accident ko dito sa motor. Siguro galing ako sa part-time ko noon, then malakas, maulan sa mga panahon, madulas yung sahig, and then umuulan noon. So tumabi ako para maglagay ng kapote. Ito isa along diversion route. So papunta na ako sa Talipan. So pagtabi ko dun sa kalsada, bigla na lang ako na-slide na hindi ko maintindihan bakit. Yung pala, medyo madulas talaga yung sahig. So natumba ako, na-slide ako at nabasag yung side mirror ng aking motor. Actually, nakatatlong palit na ako ng side mirror at sana hindi na siya masundan kasi sana hindi na ako mag-aksidente. So that's the minor accident na naranasan ko dito. Yung pangalawa ko minor accident is yung galing ako sa isang event, tapos meron akong driver kasi nga parang hindi ko din kaya mag-drive that day. So nagpa-drive ako, and then nung ihatid niya ako sa bahay, sabi ko, liko na dito or dito ang daan. Biglang liko niya, papreno niya, nagpa-slide din ako, na-slide kami dalawa. So, ayun, tumama yung tuhod ko. Nagkaroon ng siguro konting sugat. Ito pa naman yung mga panahon na medyo pagalit ako galing sa major accident ko. At yung talaga major accident ko, yun talaga yung sobrang laki ng pinsala ko. I got my injury dito sa tuhod ko, tapos sa aking braso, na-dislocate siya, nang hanggang ngayon, masakit pa din. Tapos, grabe talaga yung pinsala sa mukha ko. Nagkaroon ako ng keloid, nagkaroon ako ng peklat, and then of course, 1 year. Charot, okay sa 1 year. 1 month akong nasa bahay ng papahinga. Buti na lamang talaga at bakasyon nangyari yung aking major accident. Kung gusto niya malaman kung ano nangyari doon, paano, ikakwento ko sa next storya. But this moment, ito lang naman nakikita nyo, nililinis ko aking motor at pinapakinis siya. O diba, mula. Mukha na siyang malinis kasi naman gumagamit ako ng pampakinis. So kung gusto nyo nitong aking ginagamit, ilalagay ko sa comment section yung link kung saan kayo pwedeng umorder. Kasi kapag pinahid mo siya after mo mag-wash ng iyong motor, ganyan na siya kintab. Imagine, no, napakakintab niya, diba? Para siyang kumikinang-kinang, shining siya. So mga kaamos, napakamura lang yan. If I were you, bumili ka niyan, nasa comment section ng link kasi talaga nakakaganda. At the same time, ito ay magsasilbing protection na rin sa init, sa ulan ng iyong motor. At the same time, very presentable. Kaya naman kaamans, ano pang inihintay mo? Bumili ka na lang, ginagamit ko ito at for sure, magiging karagdagang astig forma ito sa iyong motor. So dito nga pala ako sa labas ng bahay namin naglilinis. O take note, kaamans, meron na kaming tubig kaya hindi ko na kailangan humulog ng 5 piso doon sa mga pagawaan yan sa labas para maglinis ng motor kasi meron na kaming tubig. May mga daan talaga sa buhay na hindi lang puro bilis at saya. Minsan may liko na hindi mo inaasahan. May semplang na magtuturo sa iyo ng leksyon at may aksidente na gigising sa iyo sa tunay na halaga ng buhay. Nararanasan ko yon, isang pangyayari na muntik na kumuha sa akin, pero pinili ko pa rin na maging matatag at pinili pa rin akong iligtas ng Diyos. Simula noon, iba na ang aking tingin sa pagmumotor. Hindi na lang ito tungkol sa takbong mabilis, forma o adventure. Ito ay paalala na bawat andar ng makina ay biyaya. Bawat pag-start ng motor ay panibagong pagkakataon. Bawat biyahe ay testamento na buhay
pa ako para ituloy ang laban. Natuto ako magdahan-dahan, maging maingat at pahalagahan ang bawat sandali sa kalsada. Dahil minsan, isang iglap, pwedeng mabago ang lahat. Kaya ngayon, bawat ride may kasamang pasasalamat, bawat hangin na tumatama sa mukha ko, paalala na may second chance ako. Sa mga dumadaan din sa pagsubok, tandaan mo, ang aksidente ay hindi katapusan ng kwento mo. Minsan, ito ang simula ng mas matatag na ikaw. Kung nakabangon ka, makakabangon ka. Kaya habang umandar ang gulong, patuloy lang. Pero this time, may wisdom na may gratitude at may bagong dahilan para mabuhay ang drama, no? Bye-bye!